tapos na tayo mag-wiring, no. Start up natin yung una, yung battery. Okay. Gumagana lahat ng source natin dyan, no. So, pakita ko sa inyo yung benefits nito. Yan. Nakita nyo yung gear na yan. Ito yung pindutin yung gear. Okay. So, yan yung parameter setting natin, no. So, ito yung hybrid natin na DAE SG06, no. So, natapos na tayo mag-mockup nito, mag-wiring, no. And then, other devices dyan nakakabit, no. So, i-start up na natin yung mismong hybrid 6 kW SG06 na inverter natin, no. So, unahin mo dito is yung battery. Same lang ng maliliit na aparato natin, no. So, battery, okay. Ayan. So, wala pa siyang reaction. Then, yung grid, no? Grid. O yung DU, okay. So, dito magkakaroon na siya ng reaction dyan. Okay. Kita mo, namula na, no? Namula na yung day niya. Then, lalabas na yung screen dyan. Yan, makita mo, lumabas na yung screen. Okay. So, nag-indicate na rin dyan yung mga icon mo, solar panel, grid. Okay. Then, yung ayan, battery, meron na, no? Battery rin. So, 90% nakalagay dyan. Okay. Then, yung switch. No? May switch. Dahil naka-off pa to, yung inverter mo. So, itong switch natin, no? Yan. Okay. Para mag-on yan. Then, ma-detect niya yung mga pinag-i-input natin. Yung battery, yung grid. Okay. So, ito sa grid, medyo delay ang ano niya. May delay siya. Kaya, maririnig mo mag-click. Then, saka mawawala yung X niyan. Kasi naka-off grid pa, no? Nakita nyo, wala siyang grid. Okay. So, ayun, narinig niyo yung click. Merong relay na nag-click. Then, yan, lumabas na yung moving dot, no? Na kulay green. Then, may arrow na siya. Sabihin, naka-on na yung grid natin, no? So, nakikita mo, from grid, pupunta sa on. Okay, yung on, yan yung nagre-represent ng hybrid natin, no? Then papunta sa battery, then papunta rin sa load. Okay. So, yan. Mag power na rin tayo ng solar panel natin, no, dahil dito ay 0 pa. Makikita nyo, 0 pa yung grid natin, yung solar panel, no. So, maglagay na tayo ng solar panel. On natin dito, no. Ayan. Okay, then yung switch, dahil ito nakaposition pa ng off, no, pag nakatayo. So, i-on mo. Okay. Ayan. So, antayin natin. Karoon siya ng reaction dyan, no? Okay. So, madidetect niya na rin yung solar panel mo dyan kung nag-harvest o hindi. Okay. So, ngayon, medyo pahapon na kaya possible mahina na yung solar panel na makikita natin dyan, no? So, ayan. Nag-click na yung relay uli. So, tingnan natin kung magkakaroon, no? So, pwede mo naman diretso pindot ka agad dyan. Pindutin natin. So, may nidetect ng solar panel. 163 watts, no? Yung, volts. Yung watts, 0 na dahil hapon na nga, no? So, ayan. Then, escape mo lang uli. Ayan. So, yun yung procedure ng parang safe mode nila, no? Kapag yung magpa-power up ka o mag-start up ka ng DAE hybrid inverter, no? Okay. So, una yung battery, grid, then yung lalabas yung DAE, then yung switch. Okay. So, pwede nyo naman ulitin yung video kanina, no? So, pag i-off, ganon, same procedure, reverse naman. Okay. So, siyempre solar panel muna. Okay. Solar panel, off. Dito sa switch niya, no? So, may switch to na internal o external para sa PV. Then, bukod sa breaker na kailangan mong ilagay dyan. Okay. So, makita mo dito ay 0 na rin yan, no? Okay, 0 na yung PV natin, no? Hindi na na-detect dahil 0 na nga. Inop na natin kasi. Okay. Then, escape mo lang ulit. Makita natin, no? Yan. So, off natin yung breaker na rin dahil in-off na natin yung switch dito sa PV. So, PV meaning parabolic voltage na o yung solar panel. So, meron pa tayong grid. Ayan. So, off na natin yung grid. Grid. So, then yung huli ay yung battery, no? Ayan.
battery rin. So bago yung battery, no, makikita nyo naka-on pa rin yung inverter. I-off na rin natin yung inverter. So parang pang safe mode nga, no. Hindi may iwasang masira. Yan. Off natin, pindot. Tingnan natin. So para rin computer, no, kailangan isa-isa mo i-off. Okay. So yan, nawala na, nag-off na siya. Okay? Wala na rin yung DE. Ibig sabihin naka-offline na. Okay? So, saka mo ngayon papatayin yung i-off yung battery natin. Okay. Final is the battery. Yan. Okay. Yan. So, yan na. Patay na siya, no? So, pag pinindot nyo to, in-off nyo, mag-off na rin yun. So, hindi biglang mawawala. No? Hindi ko lang nahabol ng video, no? Yan. Then, sa uli, yan ng battery. Okay. So, yun lang naman, no? Paano? Panda rin ang DE SG06. Okay. Then buhayin uli natin, punta naman tayo sa mga menu nito, no, after nitong video na to. Okay. Ito na yan, then papunta sa load. Okay. So may hinuhugot sa grid, then may hinuhugot sa solar panel, no, at saka sa battery. Okay. So ganyan yung tamang o normal operation ng inverter natin, no? So maglagay tayo ng load. So sa ngayon ay yan 0.5 0.05, no, yan, isang electric pan lang kasi nakalagay ko, no? So escape lang natin ulit, no? So pakita ko sa inyo yung benefits nito, yan. So nakikita mo yung flow ng kuryente, no? So from solar panel nakikita mo may arrow papunta dyan sa ito kasi nagre-represent mismo sa inverter mo, yung bilog. So naka-on yung inverter natin, kaya yung kuryente ng solar panel pupunta rito, then ipaprocess, pupunta naman dito sa battery charging. Okay? At the same time, so kung may load ka rito, so may dadaloy din na kuryente ron papunta sa load mo. Then kung may grid ka, minsan kapag kinulang ka dito sa solar panel, meron naman lalabas papunta sa grid, papunta dito, then babalik naman dito. So yan ang hybrid natin. So maya testingin natin. Lalagyan natin ng grid, papakita ko sa inyo. At pag-aralan pa natin itong mga menu dito, no. So yan. So lahat yung menu dyan napipindot yan, katulad nitong PV, no, pindutin mo to, lalabas dyan yung power o yung harvest ng solar panel mo, 1534 watts, no? Depende sa araw. Then yung voltage, no? Then PB1 voltage, PB1 I, yung I ay yung current, no? Current yan, I, sabihin 12.6 A. Then PB, yan, same dun sa power, yan. Kasi dalawa yung string nito, no, yan. PB1 at PB2. So wala tayong solar panel sa PB1. Sa PB2, no, sorry. So ibig sabihin yan, dual MPPT kasi to. Kaya double yung solar panel na pwedeng ilagay mo. So ang nakalakabit sa akin dito ay apat na 600 watts solar panel, no. Okay. So then pwede mo pang pindutin to, yan. So kita mo yung generation, no, yun yung power ng napoproduce natin, no, ng ilang araw, no? So nag-start lang ako, pangalawang araw lang ngayon, monitoring natin, no? Then pag gusto mo bumalik na sa menu, ito escape, pindutin mo lang tong escape, yan. So balik ka ulit sa menu. So pwede mo rin dito naman tong icon dito, battery, no. So 41% lang yung battery ko, no. Then makikita mo may green, yung green bar na yan nagre-represent yan ng charging. Okay, so ibig sabihin nagcha-charge yung battery mo ng almost 1/4, no, ng capacity ng battery mo. So pag tuloy-tuloy yan, mapu-full charge ng ganyang kataas yan, no. Pag 100% siyempre puno na yan. So nakita mo nag-charge siya ng 1 kilowatt, no. So kagandahan niya sa hybrid, talagang monitor mo, kita mo lahat. Okay. So medyo maliit lang ang screen nito, pero okay naman, no? Then napipindot din yan, siyempre, no, pindutin natin. So SOC, ibig sabihin ay state of charge 41 volts o 41%, no. Then battery
Yung U ay battery charge yan, o voltage. Then isa naman ay yung current na pumapasok sa baterya. Then power, no, yan, pumapasok yan, wattage, no. Then temperature ng battery, yan. Okay. So balik ulit tayo, escape lang ulit, yan. So apat yung button dito, no, escape, up, then down, para pag nag-adjust ka ng parameters, then enter kung i-confirm mo. So yan lang naman. So then dito sa grid, siyempre napipindot din yan. So 0 grid tayo, no, 0 wattage, 0 hertz, siyempre walang nadidetect. Then wala ring lahat na bibili, no, yan. So balik mo lang ulit, yan. So ito, wala tayong nagagamit talaga, totally off grid lang. Then escape ulit. Ito naman tayo dito sa load side, no, yan. Okay. So yan, 220 volts, 30 volts AC, 120 watts, no, yung na consume natin total, yan. Okay. 6.2 kilowatts. So yung mga ilang araw ko nang nagagamit niya kasi ito, meron ng watts na 6 kilowatt, no? So ito, pindutin pa rin yan. Nakikita mo yung graph kung gaano kalaki yung nagagamit ko sa isang araw. And then balik ulit, escape. So yan ang mismong hybrid natin, no? So may mga parameters yan pag test, yan dito sa gilid na yun, yung gear, no? Yan yung setting yan, battery setting, no? Then work mode. Okay. So tackle natin yan, no? So tayo dito sa front display, no? So doon naman tayo sa parameters. So nakita niyo yung gear na yan. Ito yung pindutin yung gear. Okay? So yan yung parameter setting natin, no? So sa battery, so sa ngayon ay naka-use percentage tayo, no? So pwede mong baguhin yan to lithium. Pag lithium, ibig sabihin meron kang battery cable o naka-connection ka ng communication cable, no? Sa ngayon, hindi ako naka-communication cable dahil DIY lang yung battery ko, dalawang 24 volts na siniris ko para maging 48 volts. Okay? So kaya naka-percentage ako. Or pwede rin tong battery voltage, no, yung B. So example, pindutin ko yan, battery B voltage, no, i-confirm mo para itong check. So pag ganon ay naka-confirm na yan, then punta tayo. So nakita nyo is naka-battery voltage reading na. So kapag naka-percentage, 90%, 48%, ganon na makikita nyo dyan. So sa ngayon wala tayo ring grid, no. So punta tayo dito sa gear ulit. Okay, balik ulit tayo sa battery, no. Pakita ko pa yung ibang parameters. So dito sa bat capacity nilagay ko is 100 Ah dahil 48 volts to, total is 100 Ah dahil dalawang 24 Ah, 24 volts, 100 Ah lang ito. So sa max charging hindi ko binago, yan pa rin. Then max discharge, no, ganun din, wala akong binago dyan. So okay na tayo dyan. So meron tong up and down page, no, bababa mo yan para makita mo ibang menu. So wala rin akong binago dyan, wala na akong binago dyan. Okay, so escape mo, punta naman tayo sa work mode, no. Dito tayo sa work mode. So work mode, ayan, 0 export to CTS to CT sensor, no, yan, CT sensor ito. Sabihin hindi tayo mag-export o hindi tayo magbebenta, no. So maraming setting diyan, merong first, selling first, 0 export, pero ito yung parameters ko, no, yan. So sa 0 export power, naka 20 yan, so naka default. So siniro ko na rin dahil naka off grid lang talaga tayo. Then load first, no, una muna yung load, then pag may sobra tsaka lang mag-charge si battery. Okay, then may mga iba rin yung menu. Okay, dito tayo. So i-check mo lang yung time of use, kailangan naka-check yan, no? Ibig sabihin gumagamit ka ng kuryente, magbibigay ng power ng 6,000, no? Pero dito wala kang kailangan checkin. Okay, so gagamitin mo yung inverter mo from Monday to Sunday. So check mo lang rin yan. Then okay na tayo sa work mode, no. Dito tayo sa grid. So sa grid yan, naka-default na yan. Automatic makikita niyo yung madidetect na inverter natin. So naka-general standard 60 Hz din yung voltage ng grid mo, no? Kung ano man ang lumalabas doon, no. Pero sa ngayon wala na nga tayong grid, so escape lang tayo dito. Then advanced function, no. So marami nang material na mga vlogger na nagtuturo rin dito, no. So may kulang, kayo na po magbahala. Then comment kayo kung may mga tanong kayo, no. Smart Advanced,
So dito, wala rin akong binago, basta nakaganyan pa rin yan. So yun lang naman ang mga ibang parameters nito, no. So sa ngayon yan, working na yung aparato ko na yan. Day hybrid 6 kilowatt natin, no. Yan. Comment kayo, mga question kayo, no. Yan. So SG06 Day hybrid inverter. So salamat uli. Then abangan nyo na lang isang video ko na i-install natin na maayos to, no. Then God bless.